Magandang araw sa inyong lahat. Ikaw, madalas ka bang mag-jogging? Halos lahat siguro nagja-jogging sa umaga. Pero naranasan mo na bang makapag-jogging sa hapon hanggang takip silim? Tunghayan ang ating nakakatakot na kwento tungkol sa jogging. At sabay-sabay tayong maghanda sa pagpasok sa takip silim. Magsisimula ang ating kwento sa isang babaeng nagngangalang Charlotte o Cha. Isang call center agent si Charlotte sa Alabang. Isa siyang taong mahilig sa adventure at madalas gusto niya yung nag-exercise paminsan-minsan gaya ng pagja-jogging dahil yun ay nakakatulong sa kanya para ma-relax. Kakakasal lang ni Charlotte last 2 years ago ngunit sa ngayon ay di niya kasama ang asawa niya at siya lang ang namamalagi sa Muntinlupa sa kanyang inuupahang dorm doon. May isa na rin silang anak, isang lalaking napakapogi. 2 taon na ito. Iniwan niya muna ito sa piling ng kanyang nanay sa napakaganda nilang probinsya ng Camiguin. Buhat ng mga anak siya ay nagpahinga muna siya doon sa probinsya nila at nang medyo lumaki-laki na ang anak niyang lalaki ay kinausap niya ang kanyang inay na magtatrabaho ulit siya sa pagiging call center. Masakit man na malayo sa kanyang pinakamamahal na anak at asawa ay wala naman siyang magawa dahil kailangan nilang kumayod mag-asawa para sa kinabukasan nila ng kanilang anak. Kaya naiwan niya ang mag-ama niya sa probinsya sapagkat naroon ang trabaho ng asawa niya. Maligaya naman siya dahil napaka-supportive ng asawa niya na kahit magkalayo sila sa isa't isa ay buo ang tiwala nito sa kanya. Ayaw din naman kasi ng asawa niya na pigilan nito si Cha sa kanyang mga nais gawin sa buhay. Basta ang ipangako lang nito ay huwag siyang gagawa ng kalokohan na ikakasira ng pamilya nila. Kaya mahal na mahal din ito ni Cha dahil sa super understanding nito. High school pa lang ay magkakilala na sila nito at hanggang sa naglaon ay nagkatuluyan na rin at nagpakasal at sa blessing ni Lord ay nabiyayaan sila ng isang gwapong supling. Masaya naman siya sa trabaho niyang ito. Matagal na siya dito sa work niya na to at nakareceive na rin siya ng napakaraming award sa sobrang kasipagan niya sa trabaho. Minsan din niyang pinangarap na makapunta sa ibang bansa para dun sana magtrabaho pero dahil sa halos natatapatan naman ng trabaho niyang sweldong kikitain niya kung sakaling sa ibang bansa siya ay mas pinili na lang niyang dumito na lang magtrabaho. Tuwing Sabado at Linggo ang off niya. Karaniwan naman sa work na ganun ni 2 araw ang walang pasok. Kaya pag Sabado ay halos buong araw lang siyang nasa bahay at nagpapahinga doon. Naka-video ko lang sila maghapon ng mama at mga kapatid niya at kinakausap ang kanyang anak. Minsan naman ay swerte niyang naabutan ng kanyang ama kasi madalas itong nasa biyahe. Driver kasi ito sa isang bus line sa kanila. Pagdating ng gabi ay naganda na siya ng hapunan at kumain na. Nagpahinga na siya ng maaga dahil plano niyang mag-jogging bukas. Madami kasing area sa Alabang na pwede kang mag-jogging kaya sakto at tamang-tama lagi ang araw ng linggo para sa gawain niyang iyon ng pagja-jogging. Tuwing linggo ay marami siyang nakakasabay sa pagtakbo at madalas naman ay mga ka-workmates niya ang kasama niya. Feeling kasi nila ay nagtatabaan na sila sa kakakain ng fast foods kaya inilalaan na nila ang linggo para sa pagja-jogging. Minsan kapag natatimingan namang maulan sa umaga ay kung gaganda ang panahon sa hapon ng linggo ay doon na lang sila nagja-jogging. Pero dahil sa hapon na yun ay umaayaw na ang iba. Hindi na nila nais sumama sa pagja-jogging niya kaya madalas si Cha lang ang nagja-jogging sa hapon. Tipikal na hapon. Palubog na ang araw noon at dumadampi ang sinag ng araw na palubog sa mga balat ni Cha. Sandali mo nang huminto ito para kuhanan ng picture ang paglubog ng araw. Tunay nga namang kamangha-mangha ang pagkakagawa ng Diyos sa mga ito. Sadyang napakahiwaga. Matapos nun ay umupo muna siya sandali sa nakita niyang bench para magpahinga sandali dulot ng pagod sa pagtakbo.
Dumidilim na noon at tiningnan ni Cha ang kanyang cellphone at nakitang 6:30 PM na pala. Umikot pa siya ng isa bago umuwi. At naglalakad na siya noon at wala na nagja-jogging sa part na dinadaanan niya, kaya nagmadali na siya at baka'y bigla pa siyang ma-hold up dito sa isip-isip niya. Binilisan niya ang lakad niya at medyo gumaan naman ang pakiramdam niya nang may matanaw siyang isang babae sa bandang duluhan ng dinadaanan niya. Ay, salamat at may makakasabay pa. Mabagal lang ang lakad ng babae. Parang halos di nga ito naglalakad at nang matapatan niya ito ay di niya makita ang mukha nito gawa ng buhok nito na humaharang sa mga muka. Kaya di na lang niya ito pinansin pa. Nakalayo na siya ng kaunti sa babae nang biglang pagtingin niya ay paliko na ito sa nilikuan niya ring daan. Ganun na lamang ang panlalamig ni Cha nang makita niyang walang muka ang babae. Tumaas sa mga balahibo niya sa batok at bumilis ang kabog ng kanyang dibdib. Tila di siya makausad sa paglalakad, bunga ng takot sa nakikita niyang iyon. Pumikit siya sandali. Nagdasal sa isip na sana ay mawala na ito at maya-maya ay dumilat siya at kumarap-kurap. Sa wakas, nawala nga ito at laking pasalamat niya. Dali-dali siyang napajogging na mabilis upang mapalayo na sa lugar na yon, ngunit tulungan mo ako. Biglang bumulaga sa harap ni Cha ang mukha ng babae at sa pagkakataong iyon ay nakita niya ito ng malapitan. Basag ang kaliwang parte ng mukha ng babae. Puro dugo ang dumadaloy sa buong mukha at walang mga mata kundi butas lamang na pinaglalagyan ng mata ang mga nakikita niya. Di na niya mawari ang mararamdaman niya. Takot, kaba, pagod, at panlalamig. Parang mas gusto na lang yata niyang mahimatay sa kinatatayuan niya. Tulungan mo ko. Tulungan mo ko. Tuloy-tuloy na sambit ng multong babae at tuluyan nang nawalan ng malay si Cha. Pagising niya ay naroon pa rin siya sa pwesto na kung saan nawalan siya ng malay. At nang biglang maalala ang nangyari ay walang lingon-likod itong tumakbo hanggang makarating ng main road at mula doon ay di na niya muli pang tinanaw ang lugar. Hindi na muli pang nangyari iyon kay Cha at mas pinili na lang niyang sa umaga na lang gawin ang pagja-jogging dahil ayaw niya nang subukang dumaan ulit sa daang yon. Naging malaking lesson sa kanya na huwag na mag-jogging pa ng ganong oras at baka maulit pang muli ang ganong pangyayari. At kung mangyayari yun ay baka ikamatay pa niya sa sobrang nervyos at takot. Ikaw, nagja-jogging ka rin ba sa hapon? Sigurado ka bang ang mga nakakasabay mo ay tao rin katulad mo? O baka mga multo? Hanggang sa muli mga katakip silib at subaybayan natin ang susunod na kwentong kababalaghan dito pa rin sa ating YouTube channel na Takip Silim Tagalog Horror Stories. Ang ating susunod na istorya at maganda sa pagpasok ng Takip Silim.